I want to be more like you, Lord. I can honor you. Resurrect me, sanctify me, make me into your image. I feel the change coming. More of you and less of me. Transformation by your spirit in me. Now that I know there's no one else for me. 'Cause you're the one that my soul loves. Oh, now I find myself more alive than ever. My life laid down for your desire. Now this is freedom. Holy Spirit, make me more like Jesus. Every day a little more like Jesus. Crucify my flesh with yours, and my new life might be secured. Everything I do, that's so I can honor you. Resurrect me, sanctify me, make me more like you. Holy Spirit, make me more like Jesus. Every day I live more like Jesus. Crucify my flesh with yours, that my new life might be secure. Everything I do, that's so I can honor you. Resurrect me, sanctify me, make me into your
a new life I've been there. I never look back, no I can't go back, I'm yours. No, I never look back, no I can't go back, I'm yours. Praise be to God, praise be to God, you saved me from myself. Praise be to God, praise be to God, a new life I've been there. I never look back, no I can't go back, I'm yours. I never look back, no I can't go back, I'm yours. Praise be to God, praise be to God, praise be to God, you saved me from myself. Praise be to God, praise be to God, a new life I've been there. No, I'll never look back, no I can't go back, I'm yours. So I'll never go back, no I'll never look back, no I can't go back, I'm yours. Praise be to God, praise be to God, praise be to God, you saved me from myself. Praise be to God, praise be to God, a new life I've been there. No I never look back, no I can't go back, I'm yours. No I'm never going back, no I never look back, no I can't go back, I'm yours. Holy Spirit, make me more like Jesus, more like you. Crucify me, crucify my flesh with yours. My new life, my peace with yours. Everything I do, that's so I can honor you. Resurrect me, sanctify me, make me more like you. Holy Spirit, make me more like Jesus. Every day a little more like Jesus. Crucify my flesh with yours. My new life, my peace with yours. Everything I do, just so I can honor you. Resurrect me, sanctify me, make me to your Holy Spirit, more like Jesus. Every day a little more like Jesus. Crucify my flesh with yours. Everything I do, that's so I can honor you. Resurrect me, sanctify me, make me more like you. Holy Spirit, make me more like Jesus. Every day a little more like Jesus. Crucify my flesh with yours, and my new life, my peace with yours. Everything I do, and so I can honor you. Resurrect me, sanctify me, make me into your image. Let us remain standing and let's feel the presence of the Lord. Lord, gawin mo akong kagaya ni Kristo. Let your Holy Spirit, Lord, empower me na maging kagaya ni Kristo. Maaring mahirap, Panginoon, pero Lord, for you nothing is impossible. For you, Lord, nothing is impossible. Lord, mahirap magbago, pero Lord, for you nothing is impossible. Lord, mahirap sumunod, pero Lord, for you nothing is impossible. Lord, hayaan mo ng bawat isa sa amin makita si Kristo sa buhay namin in all areas of our lives. Lord, we are inviting your Holy Spirit, O God, to empower us, to lead us, Panginoon, sa mga oras na ito, O God, na yung banal na Espiritu lamang ang magpapin
sa amin, Panginoon, ng mga bagay na i-discuss namin ngayon, O God. At naniniwala kami, Lord, na ang gagawin mo ngayon, Panginoon, is the best experience na mararanasan namin sa buhay namin, O God. Salamat, Lord. We praise you. We glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yan, ngitian mo naman yung katabi mo. Sabihin mo, welcome. Grabe, no? Pang 11th night na natin ngayon. Yan, pwede na po tayong umupo. Yan, sino po rito yung mula day 1 hanggang ngayon nandito ka? Yan, sino po yung ngayon pa lang or first time mong umattend ngayon? Yung mga VIP, wow, may mga VIP pa rin tayo, no? Grabe si Lord. At kanina, dun sa activity natin, paulit-ulit sinasabi ni Alex, sabi niya, demonstration, demonstration. So, yun po yung topic natin ngayon, no? Demonstration. So, kung mapapansin nyo, mula nung day 1 hanggang ngayon, letter D lahat. Grabe, no? Letter D lahat. And tonight, we will discuss about demonstration. Sabi dito sa Matthew 5, verse 16, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Tingnan mo yung katabi mo. Nakikita na ba yung liwanag niyan? Nagniningning na ba yan? Sino rito yung pag-attend mo rito nung day 1, madilim-dilim pa? Tapos nung ngayon, nag-day 2, day 3, hanggang ngayon day 11, nagniningning ka na. Tingnan mo yung katabi mo, nagniningning na. Hindi lang si Ninang Ningning ang nagniningning. Di ba? Ang bawat isa sa atin, magsha-shine. Sabi mo sa katabi mo, magsha-shine ka. Sino dito yung nasabihan ka na, lalo na siguro yung mga estudyante, no, yung mga kabataan, nasabihan ka na nag-church ka pa naman. Yan, sino po nasabihan na nun? Yung sinabi sa'yo na, ay, uma-attend ka pa naman sa Raining Light. Yan, sino po nasabihan? Kasi bakit? Hindi pala nakikita si Kristo sa buhay natin. Kaya tayo nasasabihan ng ganun, ay, nag-church ka pa naman. O kaya sinasabi sa'yo, Kristiyano ka pa naman. Tama po ba? Kasi bakit? Hindi pala natin nare-reflect, hindi pala nagmamanifest si Christ sa life natin. Pero sabi dito, sa context nitong verse na ito, sabi dun sa verse 13, Matthew 5 verse 13, you are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Grabe si Lord, no? So, pinakita sa atin dito yung salt and light. Tinan mo yung katabi mo, maalat-alat na ba yan? Diba? Hindi tayo magiging salt na maalat. Pero sabi dito, ang salt, una, it preserves. Pinapreserve niya. So, during no mga panahon na wala pang ref, yan, di pa uso yung ref, nape-preserve. Sino pong naabutan yun? Ayan. Pinapreserve nyo yung ulam, yung karne, gamit yung asin. Parang wala na. Anong year? Ay, may nakaabot pa. Grabe, no? So, asin yung pang-preserve ng ulam or especially yung mga karne. And alam ko during these days, meron pa rin gumagamit ng gano'n parang sa Benguet or somewhere sa Baguio, mga gano'n. So, yung salt, it slows decay or preserving the people. Yan, tingnan mo yung katabi mo. Hindi tayo yung dahilan bakit sila umaalis or nawawala sa church. Bilang salt, tayo yung dahilan bakit sila nag-i-stay. Bakit sila nape-preserve? Di ba kaya nga tinuturuan tayo mag-consolidate?
Kaya tinuturuan tayo paano mag-suynil. Sino po rito nagko-consolidate? Sino rito nagsusuynil? So isang purpose ng consolidation is to preserve the people. At tayo, dapat nakikita si Kristo sa buhay natin para yung mga taong yun na pe-preserve. Tingnan mo yung katabi mo. Tanungin mo, ilan na ang kaluluwa na napunta sa langit dahil sa'yo? Ay, wag muna pala sa langit, no? Parang namatay agad. Diba? Ilan na yung kaluluwang tumanggap sa Lord dahil sa'yo? Ayun pala yung tanong. Langit agad eh. Ito matindi. Ilan na ang taong nawala sa Lord dahil sa'yo? Aray ko. Diba? Ano ba? Ang salt, it enhances flavor. Nagdadala siya ng lasa. Kahit na uso na yung magic sarap ngayon, nor sinigang mix at kung ano-ano pang pampalasa, lahat yon ang nagbibigay ng lasa doon, salt. Kaya kung wala yung salt, walang lasa ang ulam mo. So kung wala ka ngayon bilang salt of the earth, walang lasa ang mundo. Walang lasa yung church, ang tamlay. Nakatikim ka na ba ng sinigang or nilaga na walang lasa? Nung nakaraan, bumili kami ng ulam na luto. Kasi 3 lang naman kaming kakain. So pagka hapon, bumibili lang kami ng ulam na luto. So bumili si Bing ng sinigang. Oh, excited ako, sinigang. Sino gusto sinigang na baboy? Excited, sinigang na baboy. Eh di mainit-init pa. Paghigop ko, sarap. Parang nilaga. Diba? Ito matindi, parang nilagang panis. Kasi may konting asim. Diba? So yung salt, it gives or enhances flavor. Yung katabi mo na yan, it brings life and goodness. Diba? So kapag nakikita ka nila or nakikita nila tayo, mapapahaleluya sila. Yung bang nakita nila si Ron, hallelujah. Grabe. Diba? Pag nakita nila wala na akong makita. Hanggang ditong first line lang yung nakikita ko, napakaliwanag. So, it preserves, it enhances flavor, and it creates thirst. Yan, nagbibigay ng thirst sa atin. Yung bang kapag nakita ka, magnanasa sila for more. Magde-desire sila for more. At mag-e-expect sila for more. So, yun yung salt. At ano naman yung light? Ang light, ang purpose nito is to shine before others. Shine your light through your words and actions so that others may see God's glory in you. So yung light, nagbibigay ka ng liwanag sa ibang tao at nakikita nila yung glory ni Lord sa buhay mo. Tingnan mo yung katabi mo. Nagniningning na ba yan? Diba? Nagniningning na dapat. Nakikita ng ibang tao yung glory ni Lord sa buhay mo. And to glorify God. Yung bang ikaw mismo, glory ka ni Lord. And to guide and influence others. Guiding others towards God, showing the right path. So yun yung purpose ng light. Sabi nga dito, light doesn't argue. It shines and removes darkness. Ang light, hindi yan nakikipag-agawan sa dilim. Kasi alam niya sa sarili niya, naliwanag siya. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi yan nakikipag-away na, ay ako muna yung magliliwanag ha. Hindi. Lahat tayo magliliwanag. Sabay-sabay tayo magliliwanag. Kung mapapansin nyo, yung dati nating unang pagpunta pa lang natin dito, di ba ang dilim? Literal na madilim. Sabi nga nila, para daw haunted house eh. Pero grabe ang ginagawa ng Lord. Nung dumating tayo dito, nagliwanag na. Hindi literal na liwanag dahil sa mga ilaw, pero dahil sa buhay ng bawat isa sa atin. Diba yung mga tricycle driver dyan, alam na, ay,
Dati nung nagtatricycle pa ako, dyan na lang kasi kami sa tabi eh. Naglalakad na lang kami. Nung nagtatricycle pa ako, sabi ko sa running light po, alam na nila. Sino rito yung naisakay na ng driver? Kilala kang taga-running light ka. Because you are the salt and light. Hindi yung kapag ka naisakay ka ng driver, ay tatanggihan ka kasi bakit? Miski piso na sukli, inaaway mo pa yung driver. Diba? Hindi. Dapat ikaw, halimbawa, mag-isa ka lang sa tricycle, bayad mo 50 agad. 100 agad. Diba? Kasi bakit? You are the salt and light. Ikaw yung nagbibigay ng salt and light sa buhay ng ibang tao. So ngayon po, meron akong tatawagin at she will share kung paano siya naging salt and light sa buhay niya, sa buhay ng family niya, and sa buhay ng mga taong tinutulungan niya. Good morning, family. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si Ayla May Yasis, isa sa 144 ni Pastora Tess, 12 po ni Ate Ace. Una sa lahat, gusto kong mag-thank you sa Lord, sa pastors natin, kay Ate Ace, sa privilege na makatayo ulit dito sa harapan nyo para mag-testify kung gaano kabuti ang Diyos sa life ko at sa family ko. Bago pa po i-announce ni Ate Ace na ako yung magte-testify, sobrang bilis na natibok ng heart ko. Di ba man tinatawag? Alam ko na yung pangalan ko yung tatawagin ni Ate. Hindi po dahil hindi ko alam kung ano yung share ko, dahil tungkol ito sa modeling. Kundi, ayun. Actually, this is my second time studying in front of madaming tao eh. The first one was during the Women's Encounter. I was given the privilege na mag-minister and topic ko noon is about devotion. First time ko doon, pero kalmado lang kunyari. I'm praying to the Lord to guide me and help me deliver clearly what He wanted to say through me. Thank God kasi I know all the women who encountered that day received something from what I was shared. And now, this is my second time. Pero honestly, I found myself questioning. Sabi ko, Lord, why me? Am I modeled enough? Habang nagdadasal ako at nagtatanong ako sa Lord kung bakit ako'y magte-testify. Pinapaalala niyo lang sa akin yung covenant ko dati. Sa mga hindi nakarinig nung testimony ko nung Women's Encounter, nga medyo na broken hearted ako kasi yung isang disciple na sana i-disciple ko is nawala. Hindi ko makita. Ayun, sabi ko sa Lord, pag may binigay siya sa akin na tao nga alagaan ko talaga. Sabi ko pa, ipaparanas ko rin sa kanila kung gaano nyo ako minahal. Ipaparanas na nandyan, na totoo ang Diyos, na may Diyos, na nandyan kahit anong iba to ng kaaway at sitwasyon. Actually, sobrang tagal ko na sa church, from pagiging backslider hanggang sa muling pagtodong sumunod sa Lord. Grabe lang kasi nandito pa rin yung 4 na disciples ko, yung isa naiangat sa 12, yung iba, nandito pa din, patuloy na sumusunod dahil mahal nila at naniniwala sila sa Diyos. Nagde-devotion, nag-i-invite, nasa process, nasa ministry, marunong mag-OVE, at nakakasama ko minsan sa consolidation. At doon ko talaga narinig ang Lord na sabi niya sa akin, ito yun, Ayla, you are a leader and you are a model to your disciples. Sabi nga po sa John 10:11, I am the good shepherd, and the good shepherd sacrifices his life for the sheep. Grabe lang kasi from puyat, yung gastos sa pagdi-disciple, hindi siya madali. Hindi siya smooth sa umpisa. Pero pag alam mo yung ginagawa at mahal mo yung ginagawa mo para sa tao, grabe lang yung heart
Noon, self-centered ako, puro sarili lang iniisip ko. Sarili kong gamit, sarili kong kakainin. Pero nung mas luminaw sa akin kung ano yung totoong pagiging leader, nagbago lahat. Dati puro check-out lang ako. Ngayon iniisip ko kung ano yung kakainin namin sa cell group, kung saan kami, kung kaninong bahay. Dahil ganun yung ginawa ng leader ko sa amin. Ganun si Ate Ace. Isa talaga siya sa nilook up ko, bukod kay Ate Annie. Sa ibang leaders na kumpleto yung 12, since 2013, Nene Days, College Days, hanggang sa nagkaanak ako, nandyan si Ate Ace. Hindi niya ako pinabayaan sa guidance at instructions, kahit pasaway ako noon, that is a good model. Doon ko rin na-realize na hindi lang pala ako dapat maging model sa pagdidisciple, kundi pati sa anak ko, sa partner ko at sa family ko. Freelancer po ako for more than 6 years, pero by the grace of God, next year, February, makakapagbotohan po ako. Instruction na din nila Pastora and ni Ate Ace para ma-adapt yung DNA ng home office. Alam ni Sia kung ano oras po ako nagigising. Ang shift ko po ay 1 a.m. to 10 a.m. After ng shift, kakain, matutulog, then gigising ako ng 3 p.m. Pagkagising ko, praise and worship, then devotion. Baliktad po yung time natin. Most of the time naabutan ako ni Sia, nagde-devotion. Dati sinasabi niya sa akin, devotion muna. Ay, sinasabi ko, devotion muna si Mama. Ngayon alam niya na, kapag naabutan akong gising pa sa taas, tinatanong niya, Mama, devotion ka? At kapag sinasabi kong, opo, bababa muna siya, hintay niya ako matapos. God knows in that way, may tumatatak sa kanya, na darating yung araw, magde-devotion din siya para sa guidance, instruction, at pakikipag-usap sa Lord. Mamahalin niya yung Lord, kung paano namin siya minamahal. Even now, marunong siya mag-praise and worship, sumayaw sa unahan. Alam niya, madami siyang worship song. Sabi nga po, taniman ng mga bata para makilala ang Lord. Haba. Sa partner ko naman, noon, matigas talaga yung mukha ko talaga. Sinasabi ko pa na ayokong magpakasal. Kasi sa news, sa paligid, sa mga kapitbahay, puro pag-aaway. Sabi ko, papel lang. We've been together po for 11 years at hindi po malinaw sa akin dati yung kahalaga ng marriage. Ngayon, pinaparealize sa akin ng Lord kung gaano kami nagkamali noon. But as I step up in obedience, pinapaliwanag at pinapaintindi niya sa akin na mali yung ginagawa namin. Hanggang sa nag-uusap kami, tinatanong ko siya, magpapakasal ba tayo? Kahit wala pa kaming savings, sisiya lang kasi meron, we decided to get married next year po. Hindi lang dahil sa instruction ng Lord, pati ng pastors, kundi para maging model sa mga disciples, sa family, lalong-lalo na sa anak namin, at sa lahat ng bagay. Si Lord ang center dapat ng marriage. Isa din sa mga models namin, yung family pagado, grabe yung pagsunod nila. At kahit hindi pa kami kompleto, isa na lang sa kuya ko, yung hindi pa nakakatungtong sa church. Naniniwala ko yun, darating yung time, lahat kami mag-serve na. Sabi nga po sa Joshua 24:15, lagi niyo pong naririnig, sabi sa dulo, but as for me and my household, we will serve the Lord. God gave His only Son, not just to sacrifice, but to be a model of how to serve God. Yung prayer ko po is that lahat tayo, kung sino man yung sumusunod sa Lord, we also become models, just like Jesus Christ. Yun lang po. Thank you. Ayan, grabe. Simula pa lang, pinapaiyak na tayo ni Ayla. Grabe. Yung journey kasi ni Ayla, simula high school ba Ayla? Na nag-start kami na, ayan, disciple ko na siya. Pero matagal siyang nawala sa Lord, nagliwaliw. Pagbalik niya, may anak na siya. Pero sabi ko, Ayla, magpakasal kayo ni Jimat. Para yung blessing ng Lord nasa family nyo. And grabe, talagang binatel niya yun. Kasi nga, meron siyang mindset na hindi effective yung marriage. Maghihiwalay din naman sila.
sayang lang yung gagastusin. Iyon yung mindset niya. Pero grabe yung ginagawa ng Lord sa heart and mind niya. And truly, nagiging salt and light siya sa family and sa mga disciple na tinutulungan niya ngayon. Yung dating hirap na hirap akong i-disciple siya. Kasi nga, mailap siya eh. Sobrang nonchalant ba? Pero ngayon, grabe, kayang-kaya niyang tumayo sa harap and to share her life testimony. And we are expecting next year para sa kanilang kasal. Grabe. And alam niyo po ba, being the salt and light, kailangan maging salt and light ka una sa field na meron ka. Tingnan mo yung katabi mo. Yan, hindi yan yung sakahan na field, ha? Yung field na to, yung ministry natin, yung pagde-disciple natin. Sino po ritong nasa ministry? Yan. And people ministry. Lahat tayo, iyon yung vision na iniatang sa atin ng Lord, yung people ministry. And sabi dito, you continue winning kahit ilang rejections na na-experience mo. Sino rito na-reject ka na? Once, twice, maraming beses na. Diba? Magwi-win pa rin tayo kahit maraming rejections na na-experience natin. So, kailangan maging katuwang tayo ng leader natin. Katabi mo ba yung leader mo ngayon? Pag katabi mo yung leader mo ngayon, sabihin mo, ate, kuya, katuwang mo ako. Maging katuwang tayo ng leader natin sa vision. Hindi yung ikaw na yung matagal, ikaw pa yung pabigat. Aray. Diba? Yung ikaw yung pinakamatagal sa cell, ikaw pa yung laging iniintindi ng leader mo, ikaw yung laging inaalala ng leader mo, dapat habang tumatagal, lalong gumagaan. Amen? Dapat, kasi ganito maraming beses ko nang naririnig dito sa church, no? Maraming beses ko naririnig, sinasabi nila, na yung matatagal, matigas ang ulo. Sino na nakarinig nun? Yung matatagal na Kristiyano daw, matatagal na disciple, matitigas na ulo niyan. Tama po ba? Mali. Di ba? Dapat, kapag matagal ka na, di ba? Yung mga matatagal na sa church, dapat hindi tayo yung inaalala pa, iniintindi pa ng leader natin. Ha? So yung mga matatagal, sabi nga nila, yung mga buti pa yung mga bago, hindi matigas yung ulo. Pero yung matatagal, matigas yung ulo. So yung matatagal na sa church, please, wag naman natin panindigan na matigas ang ulo natin. Amen. Dapat, yung mga matatagal sa church, sila dapat tayo dapat yung pinakamasunurin. Tingnan mo yung katabi mo. Pinakamasunurin yan. Dapat yung tayong matatagal na sa church, pinakamabait. Yan. Tingnan mo uli yung katabi mo. And dapat tayong pinakamatagal na sa church, pinakamabunga. Amen. Hindi yung matagal ka na sa church, kaya ano ka na, wala nang bunga, bahala na yung mga bago. No, dapat sa field na meron tayo, sa ministry natin, pagdi-disciple natin, tayo yung pinakamabunga. And ano pa, sa workplace natin, sino yung nagtatrabaho sa corporate, yung mga nasa home office, ayan, dapat bilang salt and light, you will do your best and excel on what you are doing. Dapat kapag pinagawa ka ng task ng CEO mo, walang revision. Parang galit na galit naman yung mga CEO. Parang may pinaglalaban. Diba? Dapat, sabi ni Maris, amen. Diba? Dapat pag binigyan ka ng task, hindi ka nagre-reklamo. Ngayon bang, yes ate, yes kuya, kaya ko tong gawin. Sino dito yung binigyan ka ng bagong task, hindi mo alam kung paano gawin. Tapos tinake mo siya as challenge. Na pampagaling ko to. Diba? Pampahusay ko to. Hindi yung pag binigyan ka ni ate, ni kuya ng task, ate, hindi ko naman kaya yan, ibigay mo na lang sa iba. Yeah.
Diba? Ang dami pinaglalaban ng mga CEO talaga. Diba? So, dun sa workplace natin, ipakilala natin si Kristo through our actions. Hindi kailangan magsalita. Sabi mo sa katabi mo, hindi kailangan ng salita. Hindi kailangan na sabihin mo, ay, Kristiyano ko. Through our actions, makikita na nila yun. Malalaman na nila na Kristiyano tayo. Kasi bakit? Dinadala natin si Kristo bilang tayo ay salt and light sa workplace natin. And sa mga nag-aaral, sino rin mga nag-aaral dito? Taas ang kamay. Bakasyon na ba? Ayan, masaya sila, bakasyon na. Oh, see you sa January 5 daw, sabi ng teacher niyo. Diba? Bakasyon na. Pero bilang ikaw ay estudyante, be the salt and light of the earth. Dun sa room nyo, sa kaklase nyo, kahit hindi pong school pa, kahit dun lang sa mismong section nyo, be the salt and light. Hindi yung kapag ka, yung bang, ito matindi, no, pinakilala mo sa mga classmate mong Kristiyano ka, tapos nangungopya ka. Ay, ayan. Tapos ikaw pa yung natutulog sa klase. Tapos sasabihin mo, ay ma'am, galing po kasi ako HO. Ay. So dapat bilang estudyante, nakikita si Kristo sa buhay natin. Kasi bakit? Si Jesus, never yan nandaya. Tama? Si Jesus, never yan nangopya. Diba? Si Jesus never nagreklamo sa ginagawa niya. Amen? But He always gives His best to the point na ibinigay niya yung buhay niya para sa atin. Kaya be like Christ. Kaya nga yung kanta natin kanina, hindi ako kakanta ha. More like Jesus. Hindi man natin mapantayan si Jesus kasi no one is perfect eh. And being a model, kasi itong demonstration na topic natin ngayon is being a model. Being a model is not about being perfect. Amen. But being a model, you're trying to be. Yung bang sinusubukan mo, kahit na nahihirapan kang sumunod, but you're trying. Kahit na ang hirap hindi mangopya, you're trying. Na Lord, ikaw nang bahala kahit di ako nakapag-review, kasi galing akong home office. Kasi bakit? Kapag dinedicate mo talaga yung buhay mo sa Lord, hindi ka ipapahiya ni Lord. Ang dami ko na experience ng ganon na, Lord, ikaw nang bahala. Pero never akong napahiya. Never napahiya ang Lord sa life ko. Kasi bakit? Lord, ikaw ang bahala. Hindi si Batman ang bahala. Sabi mo sa tabi mo, hindi si Batman. Lagi kasi tayong ganun eh, bahala na si Batman. No, bahala na si Lord sa atin. And pangalawa is through our faith. Yan, lahat naman tayo may faith, di ba? And kapag sinabi nating faith, dapat yung faith natin is steadfast. Sabi mo sa katabi mo, steadfast. Nung sinerch ko yung meaning ng steadfast, sabi rito, it remains firm, loyal, and committed despite hardship, persecution, or painful experiences, especially fitting for faith and church commitment. Kahit daw na-experience mo yung hirap, kahit pine-persecute ka na, kahit nasasaktan ka na, kahit na-o-offend ka, you stay in the church. Hindi dahilan na nahihirapan ka, hindi dahilan na nasasaktan ka, aalis ka. Kasi bakit kaya ganun yung mga tao, no? Ang dami kong nang nakilala at nakita na mga ganun na kapag nahirapan, kapag nasaktan, ang unang pipiliin na layuan si Lord. Natanong mo na rin ba yun sa sarili mo? Ay bakit kaya ganun yung mindset ng mga tao? Na kapag nahirapan, nasaktan, kapag na-offend, kapag under pressure, under hardship, kapag nagka-problema, ang unang pipiliin na layuan at iwanan si Lord. Pero si Lord, never niya tayong iniwan. Never niya tayong nilayuan.
The more na nagkakaroon tayo ng problema, the more siyang lumalapit sa atin. Napaka-unfair ng tao. Pero sabi mo sa katabi mo ngayon, hindi na ngayon. Hindi na ako unfair. Diba? Kahit nahihirapan, kahit nasasaktan, hindi ka nalalayo. Kasi bakit? You treat Reigning Light as your family, not just a church. Sa family, kahit anong ma-experience mo, family is family. Di ba? Walang iwanan, walang ayawan. Kapag tinuring mo ang Reigning Light as your family, kahit anong ma-experience mo dito sa loob, hindi ka aalis. Hindi mo iiwanan ng Reigning Light kasi family mo. For 17 years, nag-start ang Reigning Light. Yung journey ko sa faith, hindi siya naging madali. Hindi rin siya perfect. At yung journey ko na yon, ang dami ring ups and downs. Ang dami kong naging pagsubok, ang dami kong naging problema, ang daming panahon na down lang talaga. Sino rito yung parang di umaangat Puro down. Di ba? Ang daming panahon na ganon. At yung mga naranasan kong rejections, brokenness, at problema, even judgment inside the church. Pero sa kabila ng lahat ng yon, I chose to stay. Nung sinabi ni Lucy Mark na, ate, ang topic mo, modeling. Hindi ako marunong mag-model. Modeling. Pero sabi ko, Lord, naging model ba ako? Parang wala naman nangyari sa life ko. Parang yung iba lang naman yung nakikita ng tao na nagmo-model. But God reminded me, may mga leader every time na nagsasabi sa akin, ate, I look up to you kasi sa tagal ng nasa Reigning Light ka, hindi ka umaalis. Hindi ka lumalayo, nag-stay ka. Kahapon ba yun, Lex? Kahapon, nag-cell group sila sa bahay. Kala niya tulog pa ako, nakikinig ako. Nakikinig ako sa sinasabi niya. Sabi niya, marami daw beses na parang gusto niya nang tumigil, gusto niya nang sumuko. Pero sinasabi niya, what more pa si ate? Kasi 17 years na siyang marahil. Maraming beses na rin akong gustong sumuko, gustong tumigil. Sino po rito, honestly, you can say, maraming beses ka na rin gusto mong sumuko. Maraming beses na gusto mo nang tumigil. Maraming beses na gusto mo nang lumayo. But you chose to stay. Congratulate mo naman yung katabi mo because you chose to stay. Kahit na ang daming beses ka nang nadapa, ang daming beses ka nang nahirapan, you chose to stay. And that's being the salt and light sa faith na meron tayo. Hindi kailangan malaki. Hindi kailangan bongga yung pagbabago. Pero yung time na pinili mo magstay, that's the greatest miracle na pwede mong ma-experience sa life mo. Kasi bakit? This church isn't perfect. But you'll make it perfect once you stay. This church has flaws. Walang perfectong church. Marami kang maririnig, marami kang makikitang negative against sa Reigning Light. But our flawless heart makes all the difference. Kahit na maraming negative ang naririnig mo, nakikita mo sa Reigning Light, dapat yung heart mo sa church, sa family, sa Reigning Light family, hindi negative. Next is to our family. Tinatawagan ko po ang aking asawa. Sabi kasi ni Pastor, kailangan mag-asawa kayong aakyat sa stage. And be a model. Honestly, all throughout
yung 5 years na magkasama kami, hindi kami naging model or hindi mo masasabing okay yung relationship namin. At sa family, yan, may isi-share siya. Yung isa-share ko, salamat pala sa opportunity. Actually, ayaw ko talaga tumayo sa harap, pero sabi nga nila, mag-model. Siyempre, kailangan ko suportahan ng asawa ko. Ang isa-share ko, yung pangatlo, yung family, about sa family. Yung family is, be a reflection of Christ to your family. Ano yun? Kailangan sa atin, bilang individual, makita sa atin yung si Kristo sa buhay natin. Mag-reflect yung mga bagay na ginagawa natin through sa ating family. Being a reflection of Him strengthens relationship and plants seed of faith at home. Tayo mismo yung nagiging model sa ating mga pamilya. Tapos, hindi rin perfecto ang ating biological family, but they should be our first ministry. Most of us, nawiwin natin yung mga kaibigan natin, kaklase, katrabaho, pero yung pamilya natin, minsan nakakalimutan nating iwin. Kasi minsan nagkakaroon tayo ng barrier, minsan nagiging over familiarity na hayaan mo na ibang tao makapag-win sa kanila. And kailangan natin may makitang pagbabago sa atin bago natin sila mawin. Kahit simple man yan o maliit, kailangan maipakita natin, maimodel natin sa kanila na ito yung pagsunod natin. Unang-una, bilang mga anak, yung simpleng paghuhugas ng pinggan, pagsunod sa magulang, o yung sabihan ka lang na anak, hugas ka muna ng pinggan. Hindi yung makikitaan ka na nagdadabog. Ayun ba yun, ako naman laging maghuhugas. Dahil nagreklamo ka kaagad, inuutosan ka pala. Yung simpleng pagsunod lang natin, doon na imamodel natin kung sino si Kristo sa buhay natin. Pangalawa, bilang magulang, matuto tayong makinig sa ating mga anak. Ako bilang isang tatay, syempre, bata pa ang anak ko, pero binibigyan ko ng time yung anak ko na mag-usap kami, pakinggan ko yung mga kinaikwento niya kasi yung stage niya ngayon is madaldal na. Papalat ako kasi yung anak ko is nagkikwento kahit hindi ko maintindihan. Talagang iniintindi ko na lang. Talagang binibigyan ko siya ng time. Bilang mga magulang, bigyan natin yung time yung mga anak natin na mapakinggan sila kasi ang mga anak natin, pag ang nararamdaman nila walang pagmamahal sa family, ang unang-unang pinupuntahan nila, tropa, mga maling kaibigan. Imbis na mapaganda ang buhay nila, masabihan sila ng tama, ang nangyayari, na-impluwensyahan sila ng mali. Doon nila nararanasan yung mga akala nilang masarap, maganda sa pakiramdam, pero yung totoo, nalilis yung landas nila kasi nga, hindi natin alam kung ano yung mga, kung tama ba yung sinasabi nila. Tapos, bigyan natin ng time na ang anak natin, kung ang anak nyo is madaldal, kung anak nyo is nag-share, nagtatanong, humihingi sa inyo ng time na makipag-usap, matuto tayo natin bigyan ng time kahit ilang oras lang kasi doon natin makapakinggan yung mga hinaing nila, kung ano yung mga gusto nila. Pwede natin silang tanongin kung kumusta ka na o anong nangyari sa'yo sa buong maghapon. Yung simpleng ganong usap lang, magre-reflect yan sa kanila, matututo silang maging open-minded ba sa kanila na ma-share nila yung buhay nila sa maghapon. Kaya kung may time na hindi pa madaldal ang anak nyo, bigyan nyo ng time, yung family nyo na magkaroon kayo ng bonding, simpleng usap lang, kahit kumakain kayo, o punta lang kayo sa labas, bili kayo ng kung ano-ano. Yun yung time na mabibigyan sila ng time para magpapakinggan. And then yung pangatlo is yung asawa. Kung tayo, bilang mga asawa, kailangan nating makinig sa mga asawa natin. Ako bilang lalaki kasi during nung first year ng kasal namin, first year na pagkasama namin bilang mag-asawa, okay kami. Pero nung nagkaroon kami ng anak, doon na lumabas yung mga akala kong walang problema pero meron pala. May time nga to, nung time na siguro 8 months pa lang si B o 6 months.
gusto na makipaghiwalay. Sabi ko, mahal, bata pa si B. 8 months pa lang, sanggol pa lang. Pero sa isip ko noon, iba yung na-experience ko noon kasi nga para bang hindi ko na ibibigay yung kailangan niya, hindi ko na susupport yung mga needs niya. And then tumagal yung panahon. Nagkaroon kami ng mga misunderstanding. Dumating pa nga yung time na nag-away kami nito. Wala nakakaalam, nag-aaway kami nito kahit sweet kami sa labas. Pero nag-aaway kami nito, may time na sobrang galit na ako. Talaga sabi niya, umalis ka na dito, maghiwalay na tayo. Sawang-sawa na ako. Yung time na yun, kaya niya nasabi yung mga bagay na yun sa akin. Kasi alam ko sa sarili ko, may pagkukulang ako. Bilang isang asawa, bilang isang tatay, may pagkukulang ako sa kanya kasi nga, naging kampante na ako sa kung ano meron ako. Masaya ako sa ginagawa ko. Hindi ko alam, nasasaktan ko na pala ang asawa ko. Nalineglect ko na pala yung asawa ko kasi nga para bang wala na akong time para sa kanya. Pero tinanggap ko yun. Pero nung time na nag-away kami nun, talagang nadamay pa yung electric fan sa sobrang galit ko. Kasi nga, punong-puno na ako. Imbis na saktan ko siya, ang sinaktan ko yung electric fan, kaawa na, bali ang leeg. Buti hindi siya yung nabali ang leeg. Pero after namin mag-away, ako rin yung nag-ayos ng electric fan. Yan. No choice. No choice ako kasi wala kaming gagamitin. And then yung time na yun, para wala nangyari. And then dumating na nga yung marriage encounter sa Butuan. At doon, talagang nagkaroon kami ng time na magkausap ng talagang seryoso. Yung magkausap kami, maglabasan kami ng mga dapat namin sabihin sa bawat isa. At doon, nagkaroon kami ng understanding. Ngayon yung asawa ko ngayon, talagang hindi na siya tiger. Ming na siya. Kasi nga isa rin sa dahilan kung bakit naging ganun yung ugali ko. Talagang hindi ko masabi sa kanya na yung mga bagay na gusto ko sabihin kasi nga feeling ko pag sinabi ko sa kanya yon, kakagatin niya ako. Rar. Kasi nga, etong asawa kong to, bago ko to maging asawa, talagang napakasungit nito. Walang nagtangkang lalaki na manligaw dito, ako lang. Kaya yung malaking tulong sa amin yung marriage encounter. Talagang doon nagkaroon kami ng intimate na pag-uusap, and then nagkasundo kami. Hanggang ngayon, hindi na kami tulad nung dating konting bagay lang na pag-aawayan namin. Pagkagutom siya, madali siya magalit. Ngayon hindi na. Na siya pagka konting sabi ko, yung boses mo tumataas, ngingiti na lang siya. Dati pagka ganun lang, mag-away kami ngayong gabi, hanggang kinabukasan, pag pinansin niya lang ako, tsaka na kami bate. Ganun kami mag-away, wala naghihingi ng sorry. Pero ngayon, yung yung relasyon namin bilang mag-asawa, talaga naging model ako. Kasi nga, unang-una sa anak ko, kasi nga ayokong lumaki si B na gano'n yung sitwasyon namin. Mapalad niya ako kasi nga, pagka narinig ni B na nag-uusap kami ng mataas ang boses, Mami, don't fight with Daddy. Ayaw niya, nag-aaway kami. Gusto niya lagi lang kami yung love-love. And napakasweet yung anak ko, sabi ko, napakasarap talaga na may asawa at napakasarap na may anak kasi nga, doon, talagang hindi mo talaga maiisip na na umalis. Hindi mo maiisip na sumuko o tumigil sa buhay. Talagang ang buhay talagang magmo-model ka sa lahat ng aspeto ng buhay. So sa being salt and light, kami mag-asawa, hindi kami perfect ngayon. Hindi pa kami perfect. And wala naman talaga magiging perfect. Depende kung nasa langit na tayo, no? Pero we're trying na ayusin ang lahat. We're trying na pag-usapan ang lahat. Alam niyo po yung 5 years na magkasama kami. Last November lang kami nag-uusap ng maayos. Yung nag-uusap na iniintindi namin yung bawat isa. Nag-uusap na hindi tumataas yung boses. Nag-uusap na
inuunawa namin yung punto ng bawat isa. And last November lang kami nag-sorry sa isa't isa. Tumas, yung pride ko, yung pride niya pag nagbunggo, nagtagpo, sasabog ang buong Pilipinas. Pero grabe ang ginagawa ng Lord. Sabi ko nga, being a model, being a salt and light, hindi kailangan perfecto tayo. Pero kailangan, tinatry mong maging maayos yung life natin. Tinatry mo na bilang estudyante, mag-model ka. Tinatry mo bilang trabahador, mag-model ka. Bilang anak, bilang asawa, bilang magulang, mag-model tayo. Being salt means you preserve and add value, and being light means you guide and reveal God's truth. Together, you make the world better, one small action at a time. Hindi kailangan malaki, hindi kailangan bongga yung pagbabago. Kahit maliit na pagbabago, you are being a model sa mga tao sa paligid mo. At yung pagbabago na yun, yung pagiging model mo, that's the greatest miracle na ma-experience mo ng pamilya mo at ng ibang tao. O, hindi kailangan makakita pa tayo ng nabuhay na patay, gumaling sa cancer, o kung ano mang matinding miracle. Yung simpleng buhay natin na nabago, that's the greatest miracle ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pwede po bang tumayo tayong lahat? And sa mga oras na to, punta po tayo sa family natin. Kung wala rito yung family mo, punta ka sa cell group mo. Punta ka sa leader mo. Sige po. Go to your family, go to your cell group, go to your leader. Enjoy mo yung presence ng family mo. Enjoy mo yung presence ng cell group mo. And ngayon, pwede bang humingi tayo ng sorry? Bilang disciple, maaaring naging matigas ang ulo mo sa leader mo. Hindi ka naging katuwang ng leader mo sa vision. Bilang leader, marami ka naging pagkukulang sa kanila. Sa family, sige. Sa family, as a parent, hindi mo pinakinggan or hindi mo pinapakinggan yung anak mo, hindi mo pinapakinggan yung asawa mo. Bilang anak, mas pinipili mo pang magstay sa presence ng mga kaibigan mo, magstay sa presence ng mga kaklase mo kaysa sa presence ng parents, ng family, ng mga kapatid mo. Eh, di ba mag-usap kayo ngayon and ask sorry, minister to one another. Ate, kuya, sorry kung naging pasaway akong leader, naging pasaway akong disciple. So
so I can honor you. Resurrect me, sanctify. Holy Spirit, make me more like Jesus. Make me more like Jesus. Crucify my flesh with yours. Find new life, my peace in you. Everything I do, just so I can honor you. Resurrect me, sanctify. Make me more like you. Holy Spirit, make me more like Jesus. Every day I live me more like Jesus. Crucify my flesh with yours. My new life might be secure. Everything I do, just so I can honor you. Resurrect me, sanctify. Make me more like you. Holy Spirit, make me more like Jesus. Every day a little more like Jesus. Crucify my flesh with yours. My new life might be secure. Everything I do, that's so I can honor you. Resurrect me, sanctify. Make me more like you. Holy Spirit, make me more like Jesus. Every day a little more like Jesus. Crucify my flesh with yours. My new life might be secure. Everything I do, that's so I can honor you. Resurrect me, sanctify. Make me into your Magpasalamat ka naman din sa taong yan. Magpasalamat ka dahil naging modelo siya sa'yo. Salamat ka sa ginagawa niya sa'yo, kung paano siya nagsasacrifice sa'yo. Puntahan mo yung taong gusto mong magpasalamat. Ate, kuya, salamat sa lahat ng sacrifices mo. Sa asawa mo, sa anak mo, sa magulang mo na nandito. Kasi maaaring hindi natin to nagagawa sa bahay natin. But take this time. Yung simpleng hinambol mo lang yung heart mo ngayon, lumapit ka sa taong yan. That's the greatest miracle.
Spirit, make me more like Jesus. Every day I need it more like Jesus. Crucify my flesh with yours. My new life might be secure. Everything I do, and so I can honor you. Resurrect me, sanctify. Make me into your Holy Spirit. Make me more like Jesus. Every day a little more like Jesus. Crucify my flesh with yours, and my new life might be secure. Everything I do, that's so I can honor you. Resurrect me, sanctify, make me more like you. Holy Spirit, make me more like Jesus. Every day a little more like Jesus. Crucify my flesh with yours. My new life might be secure. Everything I do, that's so I can honor you. Resurrect me, sanctify, make me into your Holy Spirit, make me more like Jesus. Every day a little more like Lord, salamat po sa gabing ito. Salamat that you have given us this time na kausapin yung family namin, kausapin yung leader namin, kausapin, Lord, yung mga disciple namin, even, Lord, yung mga co-leaders namin. Salamat sa life nila. Salamat dahil naging model sila sa life namin. Lord, this time, make us more like you. Make us more like Jesus. Sa bawat area ng buhay namin, sa faith na meron kami, sa field na kung saan mo kami dinala, and to our family, O God, mag-model kami sa kanila. Lord, we believe na hindi kami magiging perfect. Pero Lord, hayaan mo na we try to be more like you, O God. Lord, maging katulad kami ni Kristo. Hindi sa salita, kundi Lord sa bawat actions namin. Hindi kailangan, Lord, na sumigaw kami. Hindi kailangan ipangalandakan namin na Kristiyano kami, Lord. Pero Lord, through our actions, Panginoon, makikita si Kristo sa buhay namin, O God. Lord, hayaan mo simula ngayong gabing ito, Panginoon, magsilbi kaming salt and light of the earth. Maraming salamat, Lord. We praise you, we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Alam nyo ba na habang nandito tayo sa lupa, we are God's ambassador and you are a living testimony na makita ka pa lang, makikita na ang glory ng Lord sa buhay mo. Kaya, meron po ba tayo ditong mga first-timer? Alam mo, napakapalad mo kasi nandito ka ngayon at narinig mo yung message na to. Ito yung message na pinapasabi sa'yo ng Lord. Quick story lang. When I was, nang nasa summer pa ako, 2016 nakakilala ako sa Lord. And talagang doon nagbago yung buhay ko. Dati hindi rin ako marunong sumunod sa parents ko, matigas yung ulo ko. And isa din ako sa estudyante na laging nangongopya. Pero nung nakilala ako sa Lord, nagbago yung buhay ko. Naging isang model din po ako sa school namin. Hindi nga ako kilala bilang Judy sa school namin eh. One time, pinakilala ako ng kaklase ko sa math teacher namin. Hindi niya ako kilala kasi tahimik lang ako sa school. And then, nung pinakilala ako bilang pastora kasi sa school kasi, mahilig akong mag-share ng word ng Lord and mahilig akong, sinasaway ko sila kapag nakikita ko yung mali sa kanila. At
pinapakita ko kung ano yung sinasabi ng Lord sa buhay ko, ano yung nare-receive ko sa Kanya everyday sa mga devotion ko. Kaya pwede ko po bang anyayahan yung mga first timer natin, kung gusto mo ring mabago yung buhay mo, kung gusto mo ring maging modelo ng family mo, na Lord, this time, gusto ko naman makita yung kabutihan mo sa buhay ko. Masyado na akong nag-enjoy sa mundo, kaya gusto ko naman, itong time naman, nasa iyo naman, na makita ng family ko na totoo ka. Pwede bang lumapit kayo sa unahan? And gusto Congratulations po sa lahat ng pumunta sa unahan. Itong pagpunta niyo po sa unahan, hindi po kayo magsisisi. And gusto ko lang po basahin ulit yung shinare kanina ni Ate Ace na verse sa Matthew 5:16. Sabi doon, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Alam niyo ba na nakikita ng family natin yung bawat ginagawa natin. And mag-shine lang si Jesus sa buhay natin if we truly accept Him sa buhay natin. Kaya gusto ko kayong tanungin, gusto niyo bang tanggapin si Jesus sa buhay niyo? Ayun, salamat. So ngayon, gusto ko kayong i-lead sa prayer, yung prayer of repentance and acceptance na gawin nating Lord and Savior si Jesus sa buhay natin. Pwede niyo ba akong sabayan sa panalangin? Sabihin niyo yung sasabihin ko. Panginoon, ako po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Inaamin ko po na ako ay makasalanan. Ngunit ako ay sumasampalataya na si Jesus ay nagbayad ng aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako sa aking pagkakasala at tinatanggap kita, Jesus, bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Tulungan mo akong mamuhay ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Ngayon, pwede ba family, extend natin yung hands natin and let's pray for them. Let's release blessings sa kanila. Panginoon, marami pong salamat sa buhay ng mga taong tumanggap sa inyo ngayon. Dalangin po namin, nagabayan mo ang mga taong ito at itong public acceptance ng kanilang ginawa, isilyuhan mo ng iyong dugo. Nang sa ganun po ay magpatuloy sila na kilalanin at maging Panginoon ka sa kanilang buhay. Panginoon, patuloy niyo po kayong magpakilala sa kanila at naniniwala po akong may magandang buhay ka na nanilaan sa kanila. Baguhin mo ang kanilang mga buhay nang sa ganun ay ikaw ay maging ilaw ng kanilang mga pamilya at mga taong nakakakilala sa kanila at makita ang iyong kaluwalhatian. Bless their family and the works of their hands. Holy Spirit, have your way. In Jesus' name we pray. Amen. Congratulations po. Ngayon po ay meron pong tatlong nangyari sa inyo. Una po, pinatawad po ng Lord lahat ng mga kasalanan nyo. Pangalawa, ang pangalan niyo po ngayon ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Kaya hindi na po tayo matatakot na kapag nawala tayo, sigurado po tayo mapupunta tayo sa langit. At pangatlo po, nagkaroon po kayo ng bagong pamilya. Kung dati po meron kayong biological family, nanay, tatay, mga kapatid nyo. Ngayon po, meron pa kayong bagong family. Ito yung po ang Reigning Light Family. Pwede po tayo